So ayan, magandang araw sa inyo mga Noys. Welcome to our Lakers podcast with Tito Noy. So pag-uusapan natin today is yung mga Lakers latest rumors, okay, regarding sa mga trade and free agents target ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Okay, umpisa na natin, wag na tayo paligoy-ligoy pa. Then umpisa natin kay DeJounte Murray ng Atlanta Hawks. Okay. So in-offer ng Los Angeles Lakers para kay DeJounte Murray ay sila Jared Vanderbilt, Jalen Hood-Schifino, and Gabe Vincent plus picks. Okay. So yun yung in-offer ng Los Angeles Lakers para kay DeJounte Murray. So palagay natin medyo maraming players, no? Yun nga lang talagang kailangan magbigay ng Los Angeles Lakers para mag-match yung salary ni DeJounte Murray at ng mga tinitrade na galing ng Lakers. Pero nagkaroon ng counter offer ang Atlanta Hawks. Gusto nilang include si Rui Hachimura. Okay? So ang counter offer ng Atlanta Hawks is Rui Hachimura, Gabe Vincent, and multiple first round picks. Okay? So yun yung gusto ng Atlanta Hawks. Tapos konting lang tayo sa Atlanta Hawks kasi yung Atlanta Hawks medyo papasok na sila sa rebuilding mode. Okay, so kay Trae Young din, nagte-take na rin sila ng mga calls. Okay, so yun yung latest sa DeJounte Murray to Lakers rumor. Okay, then the next one is yung pumutok kanina na balita is yung the Jeremy Grant na second option daw para sa Los Angeles Lakers. So gaano katotoo yan? Okay, totoo naman yung rumors na yan ayon kay Jake Fisher. Okay? Ang problema lang is gusto ng Portland Trail Blazers na i-include si Rui Hachimura sa trade. Okay? Ang gusto kasi ng Lakers na mangyari dyan is maiwan si Rui. Ang gusto lang nila i-trade is si Jared Vanderbilt and si Gabe Vincent. Okay? So, kasi ayaw bitawan ng Lakers si Rui Hachimura kasi gusto nilang nandun pa rin yung young core ng Lakers. Okay? So si Rui Hachimura, si Austin Reeves, yan, yung mga core nila, ayaw nila talagang i-trade dyan. So, kasama na rin si Max Christie. Okay? Si Jeremy Grant is 30 years old already. So nasa timeline siya ni AD. So ang gusto ng Los Angeles Lakers, medyo maging bata in lineup nila. Kaya medyo sa palagay ko medyo talagang magdadalawang isip dyan yung Los Angeles Lakers na i-trade itong si Rui Hachimura kay Jeremy Grant. Kung yung timeline ng star player or player na i-trade nila is sa timeline pa rin ni Anthony Davis. Gusto nila younger ng sa timeline ni Anthony Davis. The next one is ito yung talagang sa palagay ko is winning trade para sa Lakers. Okay? So ito yung isa sa rumors din na before pa na matapos yung bago pa matapos yung season and before yung trade deadline. Okay? Si Lauri Markkanen and si Collin Sexton. Dinagdag lang natin si Collin Sexton. So, as far as I know, sa mga sources natin, is gusto ng Lakers si Lauri Markkanen and Collin Sexton. Why? Because they are much younger player. Madadagdagan yung mga batang players sila. Okay? So, sila kasi yung sinasabi natin na low risk, high reward na trade na magagawa ng Los Angeles Lakers. Possible ba tong trade na to? Yes, possible yung trade na to kung may sasama ni Rob Pelinka ulit si Bando papunta sa Utah Jazz kasi nga, di ba galing na siya ng Utah Jazz. So ang magiging problema dyan is baka hindi na talaga i-include si Bando dahil nga isang factor din dyan is kasasign lang ni Jared Vanderbilt ng bagong contract. So ayaw nilang mag-absorb ng multi-year contract kasi nga 'di ba rebuilding mode sila. Ayaw nilang masapawan yung mga cap space na binubuo nila. So ngayon, ang minimum offer ng Los Angeles Lakers kay sa Utah Jazz for Lauri Markkanen and Collin Sexton is si Gabe, si Rui, si Jalen Hood-Schifino, and 3 first round pick at 2 pick swap. Yan yung nabasa natin at nalaman natin sa mga sources natin. Yan yung in-offer nila
doon sa dalawang players na to. Kasi nga, di ba, ang kailangan ng Los Angeles Lakers ngayon is mga two-way players. Okay? Si Colin Sexton, alam naman natin, subject talaga yung 3-point shooting niya. Pero, silently, last season, si Colin Sexton is shooting 39% from the 3-point line. Okay? So, nag-i-improve yung 3-point shooting niya. So, paano pa pag nakasama niya si LeBron and Anthony Davis sa loob ng basketball court? Yung depensa hindi masyado sa kanyang may focus, okay? So I think it will improve much more kung makakasama niya itong dalawang superstar players ng Los Angeles Lakers. Kay Lauri Markkanen naman, alam naman natin na gustong-gusto ni JJ Redick talaga si Lauri Markkanen. I heard na nag-usap na talaga itong si JJ Redick and si Rob Pelinka kung sino-sino yung mga players target nila na available via trade market. So isa nga dyan si Lauri Markkanen. And gusto talaga ng Los Angeles Lakers na magkaroon ng mga two-way players na nasa trend ngayon ng NBA. Kasi pag hindi ka two-way player, I think you will be out doon sa kanilang liga. Kasi nga talagang kailangan is hindi ka lang one-dimension player. Hindi na uso ngayon yan. Dapat marami kang nagagawa sa loob ng basketball court. So I think Lauri Markkanen and Colin Sexton is a great fit for the Los Angeles Lakers, and base nga sa mga rumors, parang doon nila in-all-in talaga yung mga picks nila and players, including nga dyan si Rui Hachimura, Gabe Vincent, and Jalen Hood-Schifino. So kasama na nga dyan yung dalawang pick swap. So yun lang muna ang mga trade updates natin regarding sa Los Angeles Lakers, and see you next episode para sa Lakers Pad. This is your Tito Noy. Thank you very much.